What's up mga kano? For today's video, ayan, maaga akong nagising dyan dahil magbubukas tayo ng tindahan ni Nanay Lolet. Taray! Ayan, naabutan ko silang kumakain dyan. Naabutan ko pa si Neknek, so means maaga talaga akong nagising dyan. At ayan, si CJ kumakain na. Taray, natulog ba yon? At ayan na nga, hawak ko na ang susi at binubuksan ko na ang tindahan ni Nanay Lolet. So ayan, binubuksan ko na siya. Nahirapan ako mag-open dyan. Ayan, nahulog pa ang susi. Katanga naman ni ate girl. Ano na ate girl, kaya ba today? Hirap na hirap ka dyan, oh. At sa wakas, na-open na rin ang tindahan. At ayun na nga ang loob ng tindahan. Tara, silipin natin ang loob ng tindahan. Danan! Ayan, inopen ko na ang ilaw para makita ko ang loob kasi madilim pa kapag sarado ang tindahan. Sinabit ko muna ang susi dyan sa sabitan para i-open ko na ang sliding door at tanggalin ang kortina. Kortina ba? At ayun mga kano, naalis ko na nga ang kortina. Ang sunod ko naman gagawin dyan ay hahawiin ko muna ang kortina para ma-open ko ang sliding door. Para naman magandang tignan, di ba? At ayan na nga mga kano, nahawi ko na ang kortina. At ayan, na-open ko na ang sliding door. Kung nabubuhay lang si nanay, malamang tuwang-tuwa yun. Dahil noong paman, gustong-gusto niya na magkaroon ng sariling sari-sari store. Sayang nga eh, di nga niya naubutan tong tindahan na to. Hays. O siya, kunin ko muna yung susi para buksan ko muna yung kabilang pinto. Story time. Dati, nung nasa Liberisa pa kami o Manila, may sarili talaga siyang tindahan doon. Natutuwa siya kasi maraming bumibili sa kanya. Halos lahat ng kapitbahay namin, suki niya. Hindi pala medyo, may katarayan talaga si nanay. Hindi nga lang mataray yun eh, suplada din yun si nanay. Pero kahit may ganong side siya, pag nakilala mo si nanay, nako, napakabait ni nanay. Sobrang bait ni nanay. The best na lola si nanay. Si nanay, hindi lang sari-sari store ang tinda niyan. Mahilig magtinda yan ng mga lutong ulam, merienda, ayan. Kapangan ni nanay eh. Pag nagutom kayo, kuha lang kayo dyan ah. Ganon si nanay. Kahit malugi siya, basta kami busog, okay lang sa kanya. Kahit hindi mo hingin, ibibigay niya sa'yo. Magugulat na nga lang kami. May inaabot na siyang pagkain, pera, laruan. Ganon ang love language ni nanay. Kaya nung simula nung nawala siya, ay hirap. Grabe hirap. Hanggang ngayon, nahihirapan kami. Kapag nagkakasakit nga kami, todo bigay siya ng tahibo. Yung tahibong capsule. Kasi hihilutin kami. Buong katawan, hihilutin kami. Kahit hindi na kaya ng kamay niya. Lalo na ako, taba-taba ko, laki ng katawan ko. Inihilot niya ako. Pero okay lang sa kanya. Basta mahilot lang niya kami. Bababa pa nga yan eh. Para kumuha ng oregano. Tapos pipit-pitin niya sa bote ng El Shaddai. Yung langis. Tapos ilalagay niya sa ulo namin. Para daw masipsip daw yung sakit ng ulo namin. Nakakamiss nga yung ganun ni nanay eh. Nakakamiss na talaga si nanay. Yung pangalan ng tindahan, pinangalan talaga namin sa kanya. Kasi para sa kanya naman talaga yan eh. Gustong gusto niya talaga yan. Ang pangalan ng tindahan, Nanay Lolet Sari-Sari Store. Naalala ko nga eh, dati kapag nag-overnight kami sa El Shaddai, kasi yun din hilig niya eh, yung pumunta sa Paranaque para mag-overnight sa El Shaddai. Pag may nakita akong laruan na ano, yung umiilaw, papabili ko na yun kay nanay. Bibili niya kaagad. Tapos, iiwan niya kami doon sa isang gilid. Diyan ka lang ha, sabi niya. Bibiling ko yon, diyan ka lang, huwag kang aalis dyan. Tapos pagdating niya, may dala na siyang laruan. Tuwang-tuwa naman kami nun.
Tapos, pupunta na kami sa isang lugar na malinis. Maglalatag na yan doon. Tapos, yung dala naming panlatag, lalagay niya na. Sasabihin niya, ayan, higa na kayo dyan. Takpan ko na lang kayo ng payong. O kaya, pag nagugutom kayo, kalabitin nyo lang ako. Kami ni Kuya, busy kakalaro. Yung binilang yung laruan. Kaya okay lang kahit maglulundag-dundag si nanay nun. Ang saya-saya nga tignan ni nanay nun kapag nandun kami sa Parañaque sa may El Shaddai. Saya-saya. Grabe. Kapag salmo na nga gigisingin kami ni nanay niyan. Gising na kayo, salmo na. Tapos itataas niya yung mga kamay namin. Tapos sabi niya, dasal lang kayo kay Papa Jesus kung ano idadasal nyo. Siyempre kami mga bata nun hindi pa namin na mga ganon. Kaya sunod na lang kami kay nanay kung ano yung pinapagawa niya sa amin. Kapag lagi kami pumupunta ron, hindi mawawala yung nilagang itlog. Pero bago namin kainin yon, papaabutin mo na yan ng ilang oras. Kasi pa daw ni Brother Mike, dadasal daw. Para daw, ewan ko anong tawag sa ganun, nakalimutan ko na Nakakamiss yung mga luto ni nanay, lalo na yung dinengdeng, adobong pusit, adobong manok, baboy. Yung lagi niyang niluluto noon. Napakasarap kasi magluto talaga ni nanay The best talaga luto ni nanay. Si nanay kung magluto, piyesta, ang daming potahe. Kaya siguro ako nanaba dahil sa luto niya. Sayang nga hindi niya naabutan si Ember. Kung naabutan niya si Ember, naku, tuwang-tuwa yan. Paggigigilan niya yan si Ember. Malamang yan, mas maraming laruan yan. Nanay Lolet, nawala ka man sa amin. Pero sa puso't isipan namin, buhay na buhay ka. I love you, Nay. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Follow mo na rin ako.